Kailangan natin si Kristo sa buhay katulad ng pangangailangan ng sanga sa puno o halaman. Kung wala siya, wala rin tayong buhay. Kailangan natin siya upang ipagkasundo tayo sa Ama. Kailangan natin ang kanyang biyaya upang makagawa tayo ng kabutihan. Kailangan natin siya sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Christian Awa, MSc. Magsitayo na po tayo. Darasalin natin sa kailaliman ng ating mga puso, naway ipagkaloob ng Diyos, lalong-lalo na yung mga hiling natin para sa ating mga kapamilya. At isalin natin sa mga nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon, si Father Richie Estrada, si Marciano Abastas, at ang kagalingan ni Padre Jess Gumaway. At sa mga kaluluwa sa ating mga mahal sa buhay na pumanaw na, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio na walang kalakaran natin. Mga kapatid, tumahimik tayo sandali at aminin natin ang ating mga pagkakasala upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga pagkakasala, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Sa
makapangyarihan. Kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Matapos magbagong loob si Saulo, napabilang siya sa mga nananampalataya ng Jerusalem sa tulong ni Bernabe. Magkagayon man, marami pa rin ang natakot at nagduda kay Saulo. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasama na nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain, yaong mga nagdarahop, aawit ng pagpupuri, ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mangangayupapang lahat ang palalot mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay uyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng isisilang pa'y ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas.
makikilala ang pamayanang Kristiyano ng dahil sa pag-ibig. Ito ang tanging tanda na sila nga ay kaisa ng Diyos kay Kristo. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sa kalimang tayo'y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan, gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin.
Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayang may mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Pagkibati po sa inyong katabi at malapit sa inyo na Happy Sunday. Happy Sunday. So masayang makita yung mga magaganda at yung magagandang mga mukha ninyo na sa init ng panahon nitong weekend ay nakakapagbigay ng good vibes, no? At tayo'y nagkakatipon dito upang magpasalamat. Yun, sa ating tema nitong linggo ay yung mananatili at mamunga. So mayroong tatlong magkakaibigan na nagpapayabangan sa kanilang pananampalataya. Siguro narinig nyo na ito, pero gusto kong i-quote bilang pasimula ng aking humilya. So mayroong isang Muslim, isang Hindu at Kristiyano. Nagpunta sila sa mataas na gusali at pasiklaban sa kanilang sinasambang Diyos. Sabi nila, sige, tatalon tayo sa gusali at hihingi tayo ng tulong sa ating Diyos at ang makakaligtas ang siyang may pinakamakapangyarihang Diyos. Unang tumalon ang Muslim sa kalagitnaan ng kanyang pagbubulusok ay sinigaw niyang, Allah, iligtas mo ako. Lumagpak siya sa lupang bali-bali ang buto. Sumunod naman ang Buddhist. Nakapikit siyang nagmi-meditate at pagkatapos ay tumalon. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbubulusok ay sumigaw siya ng Buddha, iligtas mo ako. At nang malapit na siyang lumagapak sa lupa, ay parang himalang dinala siya ng hangin na animoy bulak at dahan-dahang bumaba sa lupa. At sa kahuli-hulihan ay tumayo ang Kristiyano, nagtanda ng krus at sabay talon. Sa kalagitnaan ng pagbulusok ay sumigaw siya ng Jesus, anak ni David, iligtas mo ako. Aba, lalo pang bumilis ang kanyang pagbulusok, mga 9.8 seconds. Nang malapit na siyang lumagapak, ay biglang sumigaw ng Buddha, Buddha, tulong. Tayong mga Katoliko nga naman, madaling kumalas sa ating pananampalataya kapag nahaharap sa kagipitan. Ano nga ba ang nagbibigay ng kasiguraduhan sa ating pananampalataya? Sa ating ebanghelyo ngayon, gumamit ang Panginoong Hesus ng isang paglalarawan. Ang sangang nakakabit sa puno, ang sanga ay mabubuhay lamang kung ito ay nakakabit sa puno. Ang ating pananampalatayang Kristiyano ay mananatili kung ito ay nakaugnay kay Kristo. Kaya sa ating ebanghelyo, yung sinabi, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputol at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. So yun, na bilang mga sanga, inaasahan ng ating Panginoon na tayo ay mamunga, hindi lamang
nakakabit o nakakonect, kundi mamunga tayo sa ating ugali, sa ating pakikipagkapwa. Ikalawa, yung sinabi niyang na pinuputulan yung mga namumunga. Ano ba yun, Father? Yung grafting, di ba yung pinuputol siya kasi ililipat o magkakaroon siya. Bakit? Kasi ito yung upang magkaroon ng bunga na ayon sa mga variety na halimbawa na lalong hitik at hindi sakitin. So kaya iyon. Kaya wag sana tayong labis na magtaka kung sa kabila ng pamumunga natin sa pananampalataya, sa pag-asa at pag-ibig ay lalo tayong nagkakaroon ng mga pagsubok. Sabi nga, whatever doesn't kill makes you stronger. Nakakabit pa ba tayo kay Kristo? Mananatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Kaya minsan may nagtatanong, nasaan po ba ang Diyos? Bakit niya ako pinababayaan? Minsan mainam na itanong kung baka tayo ang kumalas sa Diyos o hindi kaya baka naman sinusubok niya ang ating pagkapit sa Kanya. Kung hindi natin siya bibitawan, hindi rin naman niya tayo bibitawan. Kaya sana magpakapit tayo sa Diyos. Kasi kung tayo lang yung kakapit, bibitaw talaga tayo. At sana kumapit pa rin tayo kay Kristo kahit hindi natin ramdam na lagi siyang nariyan. Lagi naman siyang nariyan. Minsan nga lang hindi natin ramdam. Sana wag natin siyang bitawan. Sana kahit at lalo na kapag may pinagdaraanan tayo, sana'y lagi tayong kumapit sa Kanya kahit na kung minsan tila ba wala tayong nakakapitan. Kumusta na kaya ang aking ugnayan sa aking sarili? Baka hindi ko na nakukumusta ang sarili ko. Ang ugnayan ko sa aking kapwa, baka lumipas ang maghapong wala lang akong nakukumusta ng face to face. Kasi nagkukulong ako sa kwarto ko, hindi ako sumasabay sa pagkain, gumagawa ako ng mundo ko. Magkasama nga sa loob ng tahanan pero malayo yung loob, physical, social distancing. Kahit na magkasama, hindi mo nababati, hindi nagkikita, o ginagamit lang natin yung mga gadgets upang mangumusta o yung contacts ng social media. Ang aking pamilya, kumusta na? May kaugnayan ba ako sa kanila, sa mga magulang, mga anak, mga kapatid at sa Diyos? Kailan ako kumapit sa Diyos? Sana hindi ko lang maalala ang ibang tao at ang Diyos kapag may kailangan lang ako. Masama mang pakinggan pero parang yung tawag na friendly user ang tawag doon. Kung kahit na friendly nga, pero user pa rin. Functional yung relasyon. Nagpa-function lang kapag may kailangan. Hindi relational. Kasama na rin sa lasa ng naalala ka lang kapag may kailangan siya. Ngunit kapag ikaw na ang may kailangan sa ibang tao, kahit anino nila'y wala. Kapag kung minsay umaaligid ang tuksong kumawala kay Kristo, lalo na sanang kumapit at humingi ng saklolo sa Kanya. Sa banal na pamilya, sa ating anghel na tagapagbantay. Sana online ako lagi connected sa Diyos. Umulan man o umaraw, may problema man o wala. Sana hindi natin kaligtaan na kumonek sa Diyos. Tulad ng ating ngayong kapanahunan. Sa kapanahunan ni Jesus, sila ay mga farmers. Kaya yung ginagawang example na yung ubas, yung puno,
na sa mga magsasaka, mas madaling maunawaan. Sa atin ngayon, kung hindi tayo makakonect sa source, tulad ng walang kuryente, mainit ang panahon, walang tayong nagagawa. Kasi high-tech na yung ating kapanahunan. Yung pagluto, paglaba, yung aircon, o ano man. Walang wifi, walang connection, mababalisa at walang masyadong nagagawa. Pero mas may malalim pa doon. Kung sa ating araw-araw na pamumuhay, walang-wala na nga tayo, yung hindi tayo nakakonect nitong yung mga needs ng electricity o yung source, yung mga gadgets o mga tawag nito, mga gamit. Kahit mawala sa ating lahat, walang-wala tayo, pero kung wala pa ring Diyos sa ating buhay, sa ating puso, walang tanglaw, mas mahirap mamuhay at lumaban sa buhay. Kaya yun, pinapaalahanan tayo na mahalaga pa rin yung pagiging konektado sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng lakas, at yung nagbibigay sa atin ng biyaya na lumaban pa para sa mga pangarap sa pamilya at sa ating mga pangarap pa na magandang araw na darating. Kaya nawa sa ating mga pagpapagal, sa ating mga pagtatrabaho, naway hindi ito maging hadlang yung mga pang-araw-araw na pamumuhay, paghahanap buhay, hindi nawa maging hadlang sa atin na mapalayo sa Diyos at mas mayroong meaning ang buhay. Kahit na mawala na ang lahat, basta may Diyos sa ating buhay, sa ating puso, mayroong tanglaw, may pag-asa, at tayo'y magpapatuloy na puno ng lakas at galak kahit nasa kabila ng mga problema ang ating pinagdadaanan o ating mga pinapasan. Kung may Diyos sa ating buhay, may liwanag. Amen. Tumayo na po tayong lahat. Magsitayo po tayo. At ngayon ating ipahayag ang ating pananampalataya. Tayo pong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na manatili tayong kaugnay kay Jesus, ang puno ng ubas at mamunga ng sagana. Idalangin natin, Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway panatilihin ng simbahang Katolika ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Nawa ang mga pinuno ng aming pamahalaan ay makatulad sa pagmamalasakit
at pagdadamayan ng mga unang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway makatanggap ng pagkandili at tulong ang mga may sakit, mga nalulungkot, mga inaapi, at ang mga malayo sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Ang mga naliligaw ng landas, nawa at mga tumalikod sa Diyos ay makaranas ng pagpapatawad at pagtanggap ng komunidad. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway makaisa ng Diyos ang mga kapatid nating yumao sa buhay na walang hanggan, pangako niya sa atin. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Dinggin mo ang aming pagsamo, dakilang Ama. Gawin mo kaming mga tapat na saksi ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagsasalo mo sa iyong buhay na mamumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagkaharian mo, ngayoy kasambahay sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo at maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Berhelio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asan sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na yung mga kaluluwa ng aming mga sa buhay na pumanaw. Gayon din ang lahat, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bering Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace po, peace po, peace po. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan para sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggala tayo ng katawan at tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabangan mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami pasulong na makapakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa Kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa Kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang Kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa Kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat, paalala at paanyaya. Pasalamatan po natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry and Regina Shelley Children's Choir, Ministry of Altar Servers, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Usherettes, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication para sa Facebook live streaming, at sa atin pong lahat na nandirito ngayon. At atin din pong pasalamatan ang sponsor ng ating misa ngayon, ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Ang susunod po na sponsor ay ang San Roque Chapel. Pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang, si Reverend Father Chris John Awa, MSc. Patuloy po nating suportahan ang isang dakot program na sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas. Ito po ay ipapamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para sa ating pagpapagawa at iba pang mga pangangailangan at gawain ng ating munting simbahan. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak
at ang Espiritu Santo. Amen. Natapos ng ating banal na misa, humayo kayo at taglayin ninyo ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.